Paano kung ang kamatayan ay hindi pa ang iyong katapusan? Si Hayon ay isang tipikal na binata na inuubos ang kanyang oras sa alak at paglalaro ng online games. Galit na sa kanya ang kapatid niyang babae at pinapalayas na ito sa kanyang apartment. Sinabi kasi ni Hayon na makikitira muna ito sa kanya habang humahanap pa ng trabaho dito sa syudad. Ngunit kada gabi ay umuwi itong lasing at inuubos lang ang allowance na binibigay ng kanilang mga magulang sa alak at online games. Hindi na ito matiis ng kanyang kapatid at sinabi na kung hindi pa siya maghahanap ng trabaho ay papalayasin na niya ito. Sinabi ni Hayon na masakit ang kanyang ulo kaya bukas na lang sila mag-usap. Maririnig na kahit na nasa loob na siya ng kwarto ay patuloy pa rin ang kanyang kapatid sa pagsigaw at paninermon. Dahil nahihilo na ito ay nahiga na siya sa kanyang kama, ngunit patuloy pa rin sa sermon ang kanyang kapatid at hindi pa rin tumitigil. Ginagawa naman ni Hayon ang lahat kaso nga lang ay palagi siyang hindi natatanggap at kung makapasok man sa kumpanya ay palaging hanggang training lang. Napansin nito na hindi niya pala napatay ang computer nang umalis siya kanina. Siguro kung ang tunay na buhay ay kagaya lang ng isang game, ay siguradong makakahanap siya ng trabaho kahit isang warrior or swordsman. Nakatulog na si Hayon at kalaunan ay may lumabas na system notification sa itaas ng kanilang syudad. Earth Defense System activated. Ang tutorial sa Earth ay magsisimula na. Makikita ang isang countdown tungkol sa koneksyon sa Haken Dimension. Wala pang impormasyon kung ano ito, ngunit mangyayari ito 5 taon mula ngayon. Nagulat si Hayon nang magising siya sa isang lugar na nababalutan ng matinding liwanag. Nagtataka siya kung ano ang nangyari at bakit siya nandito. Nakita niya ang system message na bumabati sa kanya at sinasabi na nasa loob siya ng isang tutorial. Sinabi ng system na may 8 level ang tutorial na ito at kung mamamatay ka rito ay hindi ito makakaapekto sa realidad. Maaari kang sumuko sa kalagitnaan ngunit hindi ka na maaaring makapasok pa ulit. At kung siya ay makakapasa sa tutorial ay makakatanggap siya ng gantimpala at awakening. Kasunod nito ay may nagpakitang NPC na isang cute na babaeng elf. Sinabi ni Hayon na ang panaginip na ito ay panaginip lang ng mga sobrang adik sa online games. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang at sa kanyang nakababatang kapatid at nangako na mas pagbubutihin pa ang paghahanap ng trabaho. Ngunit dahil sa panaginip lang ito ay sasamantalahin na niya at maglalaro na muna. Sinabi ng system na papasok na siya sa unang level at sana ang kanyang katapangan ang sumagip sa kanyang mundo. Hindi maintindihan ni Hayon kung ano ang ibig sabihin ng system. Nagkaroon pa ng mga kasunod na mensahe na kailangan niyang labanan ang kanyang mga kinatatakutan at patunayan ang kanyang katapangan. Kailangan niyang makapunta sa dulo upang maklear ang level na ito dahil kung hindi ay mamamatay siya. Hindi pa rin maintindihan ni Hayon kung ano ang mga sinasabi ng system. Nagulat siya nang biglang mateleport. Nakaramdam siya ng sobrang init at nakita ang lava sa kanyang ibaba. Nagtataka siya kung sino ang mga tao sa kanyang paligid. Kagaya rin niya sila rin ay nagtataka kung bakit sila napunta rito. Iniisip ni Hayon na sobrang kakaiba ng panaginip na ito. May biglang tumawag sa kanya. Nakita ni Hayon na ito si Ayon, ang nakababata niyang kapatid na pinapagalitan siya kanina. Tinanong niya kung bakit andito siya sa kanyang panaginip dahil bagong taon pa naman ngayon at sobrang malas naman kung isang taon niya itong mapapanaginipan. Sinabi ni Ayon na ito rin ang gusto niyang malaman. Tinanong niya kung panaginip ba talaga ito at bakit inuutusan siya ng system na iligtas ang mundo. Sinabi ni Hayon na huwag siyang umasta na parang panaginip niya ito dahil ito ay kanyang panaginip. Sinigawan siya ni Ayon at tinanong kung importante pa ba ito. Sinabi niya na mag-isip ka nga kung totoong panaginip ito ay bakit ramdam na ramdam nila ang init at nakakapag-usap sila ng natural. Sinabi ni Hayon na ganito talaga ang panaginip kung minsan ay parang totoo. Natulala na lang si Ayon sa kabubuhan ng kanyang kuya. Sinabi ni Hayon na alis na siya. Tinanong ni Ayon kung saan siya pupunta. Ipinaalala nito na nakasaad sa system notification kanina na kailangan nilang makapunta sa dulo at kung hindi ay may masamang mangyayari sa kanila. Naalala ni Hayon na panaginip nga pala niya ito kaya hindi ito alam ng NPC na kagaya ni Ayon. Nagalit si Ayon at tinanong kung sinong tinatawag niya na NPC dahil nabasa rin niya ito at kung mahuhulog sila ay mamamatay. Tinanong ni Hayon kung tanga ba siya dahil panaginip lang ito kaya magigising lang sila kapag nahulog at hindi mamamatay. Ngunit habang sinasabi niya ito ay may isang tao na nahulog sa kanilang gitna at dumiretso sa lava. Sumisigaw ang lalaki habang siya ay unti-unting nasusunog. Amoy na amoy nila ang nasunog na katawan nito. Dahil kitang-kita nila ang lahat ng pangyayari ay nagdududa na si Hayon ngayon. Sinabi niya na mukhang realistic lang yung sigaw ngunit wala siyang naramdamang kaba. Hindi naman siya pinaniwalaan ni Ayon. Bumuntong hininga ito at sinabi na kung kailangan nilang tumawid ay huwag siyang gumawa ng katangahan at gumapang lang. Mas ligtas ito kaysa maglakad at manimbang.
Sinabi ni Hayon na hindi siya natatakot ng kahit kaunti, ngunit kung ito ang gusto ng kanyang kapatid ay susundin niya ito. Napatulala na lang si Ayon at napaisip na hanggang dito ba naman ay kolokoy pa rin ang kanyang kuya. Makikita rin ng ibang mga tao na tumatawid na. Makaraan ng ilang sandali ay nakalayo na ng kaunti sila Hayon. Tinanong ni Ayon kung may ideya ba siya kung bakit nangyayari ito. Sinabi ni Hayon na isa itong realistic na bangungot. Nainis na si Ayon dahil ito pa rin ba ang kanyang paniwala. Sa totoo lang, aminin niya man o hindi, ay walang panaginip na ganito karealistic. Mayroong nangyayari na hindi natin maipaliwanag. Maaaring kapag namatay sila rito ay ganoon din ang mangyari sa tunay na buhay. Sinabi ni Hayon na pilit na nga niyang hindi ito iniisip ngunit ipinaalala pa niya dahil halos hindi na nga siya makakilos sa takot. Napaisip na lang si Ayon na siya na yata ang pinaka hindi maaasahang kuya sa mundo. Humiga si Hayon at sinabi na magpahinga muna sila dahil kanina pa nanginginig ang kanyang kamay at hindi na siya makagapang. Pumayag naman ang kanyang kapatid. Sinabi ni Hayon na huwag siyang mag-alala dahil hindi pa rin maaalis ang posibilidad na isa itong panaginip, hindi ba? Kahit manatili pa tayo sa ganitong pwesto ay maaari pa rin na kusa tayong magising sa tunay na buhay. Kalaunan ay may lumabas na system notification. Sinabi nito na dahil ilang oras na ang lumipas mula nang magsimula ang tutorial, ay tataas na ang difficulty. Nagulat sila kung ano ang nangyayari. Dahil biglang lumindol sa buong area at ang mga land bridge ay unti-unti nang nasisira. Nagtakbuhan ang mga tao at sa pagkataranta ay nahulog ang iba sa kanila. Napagtanto nila na kailangan na nilang kumilos. Tumakbo na si Ayon at sinabi niya na hintayin siya nito. Makikita na unti-unti nang nasisira ang lupa sa kanilang likod. Natatakot pa rin si Hayon, ngunit pinapalakas niya ang kanyang loob at kinukumbinsi ang sarili na huwag matakot dahil malawak naman ang daan. Kailangan lang niya na ingatan na hindi siya matalapid at tumingin lang sa kanyang daraanan. Nagpatuloy pa silang magkapatid sa pagtakbo. Natuwa si Hayon nang makita na malapit na sila sa dulo. Konting hakbang na lang at ligtas na sila. Ngunit nakita niya na ang bridge sa itaas ni Ayon ay malapit nang mag-collapse. Sinabi niya ito kay Ayon ngunit nakita niyang pagod na ang kapatid kaya mabilis siyang tumalon at lumipat sa bridge nito. Makikita na nasira na ang bridge sa ibabaw kaya sinunggaban niya si Ayon at itinulak. Mabuti na lang at kumilos siya agad dahil kung hindi ay siguradong napahamak na ang bunsong kapatid. Kung napatagal pa siya ng kaunti ay siguradong nahulog na silang dalawa sa lava. Sinabi ng system na nag-level up sila at na-clear ang level 1. Nagkaroon sila ng temporary awakening at opisyal na maa-awaken sa oras na matapos ang tutorial. Nakahinga ng maluwag si Hayon. Nagtataka naman si Ayon kung ano ang temporary awakening na nabanggit ng system. Tinanong ng kanyang kuya kung hindi ba siya magpapasalamat. Nagpasalamat si Ayon, ngunit sa kalagitnaan ay nagulat siya nang biglang mag-open ang kanyang status window. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng level, strength, agility at iba pa. Nagulat si Hayon nang marinig ang status window. Dahil ito ang bagay na pinapangarap ng mga readers at mga adik na gamers. Nagulat pa siya nang makita na mayroon din siya nito at ang kanyang unique ability ay resurrection. Pinilit niyang maupo upang makita ng maayos ang kanyang stats. Ngunit pagbangon niya ay bumangon na rin siya sa tunay na buhay. Kaya saglit siyang natigilan at napaisip. Pinagpawisan siya at napasigaw na panaginip lang ba ang lahat. Makikita sa iba't ibang group chat na pinag-uusapan na nakaranas sila ng kakaibang panaginip. Marami rin nag-post sa mga forums at sa kanilang mga social media accounts ng panaginip na kanilang naranasan. Ang magkapatid na Hayon at Ayon ay magkasabay na lumabas sa kanilang kwarto at ikinuwento ang mga nangyari sa kanilang panaginip. Sabay silang nagsasalita at sabay rin silang nagtatanong. Kaya sumigaw na si Ayon at sinabi na siya muna, ngunit sinabi ni Hayon na pinuputol niya ang kanyang istorya. Kalaunan ay naubusan ng hininga ang dalawa kakasigaw at nagkaroon ng awkward na katahimikan. Sa gitna ng katahimikan ay sabay na kumulo ang kanilang mga tiyan. Nagkatitigan silang dalawa at tinanong kung mas mabuti ba na kumain muna sila. Habang kumakain ay tiningnan nila ang kanilang mga cellphone. Nakita nila na pinag-uusapan ngayon sa internet ang tungkol sa nangyaring panaginip. Sinabi ni Ayon na hindi na ito simpleng panaginip lang dahil hindi lang ito pinag-uusapan sa kanilang bansa. Dahil kahit ang mga tao sa buong mundo ay nagkaroon din ng kaparehong panaginip. Nakita ni Hayon na totoo nga ito at nabasa na nasa 30 to 40% ang mga nahulog sa bridge ngunit wala naman silang tinamong pinsala. Ibig sabihin nito ay walang epekto sa tunay na buhay kung mamatay man sa loob ng panaginip. Sinabi ni Ayon na kahit pa wala itong epekto, sa sobrang realistic ng panaginip ay siguradong realistic rin ang mararamdaman nilang sakit. Nabasa niya na marami sa mga namatay sa panaginip ay na-traumatized sa nangyari. Tinanong niya kung okay lang ba na kumakain sila habang ang mga tao ay nagkakagulo sa labas.
Sinabi ni Hayon na wala naman silang magagawa sa sitwasyon, kaya mas mabuti pang kumain na lang sila dito sa bahay at manahimik. Tumayo ito at naglakad papunta sa balkonahe. Hinawi niya ang kurtina at tumingin sa labas. Makikita na nagkakagulo na ang mga tao, nagpapanikbaying at nag-agawan pa. Nagkalat na rin ang mga religious organizations at kanya-kanyang nangangaral na sila ang maliligtas. Ang iba naman ay sinasamantala ang gulong nangyayari at nagnanakaw. Mas mabuti na naandito sila ngayon kaysa naman dumagdag pa sa kaguluhan sa labas. Sinabi ni Ayun na hindi na muna siya papasok sa trabaho. Sumang-ayon naman si Hayon dahil kung lalabas pa sila ay napakadelikado. Tinanong niya kung may nabasa ba siyang Haken dimension sa system. Sinabi ni Ayun na wala siyang nakitang detalye dito, ngunit maari nilang makita kung ilang oras pa ang natitira. Binuksan ni Ayun ang system window at ipinakita ang oras. Sinabi ni Hayon na kahit papaano ay may halos 5 taon pa sila. Ngunit ang tanong ay kung kakayanin ba nilang makapaghanda sa loob ng panahong ito. Mukhang kumakalma na ang sitwasyon sa labas, ngunit mas mabuti pa rin na manatili muna sila rito sa bahay. Nagtataka ngayon si Ayun kung bakit parang naging maasahang tao na ang kanyang kuya. Nang sumapit ang gabi ay wala nang gaanong nangyari. Hindi na kasing gulo kagaya kaninang umaga kaya kahit papaano ay bumabalik na ang lahat sa kaayusan. Natulog na si Hayon ngunit nagising siya sa notification ng system. Nasa loob na naman siya ng maliwanag na area at binabati na naman ng system. Tinanong ng system kung gusto ba niya ng eksplanasyon at instruksyon sa basic interface. Sinabi niya na skip na ito ng system at ipakita na muna ang kanyang status window. Nakita na ni Hayon ang kanyang level at stats. Hindi niya alam kung okay ba ito o hindi dahil wala siyang mapagkukumparahan. Nakita niya na mataas ang kanyang magic power at naalala na mayroon siyang unique ability na resurrection. Tiningnan niya kung ano ito dahil kutob niya na isa itong overpowered cheat ability. Nabasa niya na may kakayahan siyang mabuhay 1 araw after niyang mamatay. Kung wala siyang inilagay na specific resurrection location, ay mariresurrect siya kung saan siya huling natulog, ngunit may penalty ang skill na ito. Mababawasan siya ng 1 level at ang lahat ng kanyang abilidad ay magkakaroon ng debuffs na less 50% sa loob ng 24 oras. Tuwang-tuwa si Hayon dahil napakaganda ng skill na kanyang nakuha at malabo siyang maging extra lang. Tinanong ng system kung gusto na ba niyang pumasok sa pangalawang stage. Kinumpirma ito ni Hayon at sinabi na mataas man o mababa ang kanyang stats, ay pagbubutihin niya na palakasin ang mga ito sa kanyang pag-level up. Dahil siya ang binigyan ng kapangyarihan ng resureksyon, kaya alam niyang magagawa niya ang lahat. Wala siyang ideya sa mga susunod na mangyayari. Lumipat ang eksena at makikita ang isang duguan na mace at isang goblin na sumisigaw. Makikita rin si Hayon na sumusugod hawak-hawak ang duguang mace. Hinampas niya ang goblin at tinamaan ang sandata nito. Ang kondisyon upang matapos ang stage 2 ay talunin ang mga kalaban at patunayan ang kanyang skills. Dahil isa siyang gamer, kahit papaano ay mabilis niyang nagamay ang combat system kaya nagawa niyang mapatay ang kalaban. Ngunit malaki pa rin ang kaibahan nito sa online games dahil ngayon ay ramdam niya ang mga nangyayari kaya hindi niya mapigilang manginig at mapasuka dahil sa konsyensya. Nanalo lang siya ngayon dahil inambush niya ang goblin, ngunit kung siya ay nakipaglaban rito ng harapan ay siguradong iba ang nangyari. Paalis na sana siya nang biglang may makasalubong na malaking monster. Natakot si Hayon kaya kinapitan nito ng mahigpit ang kanyang sandata. Nakita ng monster ang patay na goblin sa kanyang likod. Isa pala siyang goblin militia at kasamahan nito ang napatay niyang goblin. Hindi makapaniwala si Hayon na 2 ang goblins na nakapwesto rito. Sa kanyang pagkakaalam ay low-level monsters lang ang mga goblin, ngunit bakit ganito kalaki ang kanyang kasama at bakit napakalaki rin ng hawak nitong itak? Sa laki nito ay siguradong deadball siya agad kapag tinamaan. Makikitang napagtanto na ng malaking goblin ang nangyari. Tinira siya nito at tinamaan ang kanyang sandata. Ramdam ng kanyang katawan ang matinding impact dahil wala siyang exercise at wala rin siyang ginagawa sa buhay. Nagsisisi siya ngayon kung bakit mace ang kinuha niyang sandata dahil sobrang iksi nito kumpara sa gamit ng kalaban. Halos paglaruan lang siya ng malaking goblin at pinagtataga siya ng maraming beses. Sa rami ng natanggap na pinsala ay hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari. Makikitang duguan ang kanyang katawan at wala na rin siyang lakas na lumaban. Nagtataka si Hayon kung bakit hindi pa siya pinapatay ng malaking goblin at bakit hinihila lang siya nito. Gustong-gusto na niyang matapos at magising sa bangungot na nararanasan ngayon. Gaano ba karami ang dugo ng isang tao? Ito ang tanong ni Hayon dahil kanina pa siya hinihila ng monster at sobrang dami na ang nawala sa kanya. Ilang oras rin ang kanyang tiniis bago pa siya tuluyang mawalan ng hininga. Dahil dinala siya ng malaking goblin sa mga kasamahan nito at walang awang pinahirapan. Nagising si Ayun sa malakas na sigaw.
Kaya sumugod siya sa kwarto ng kanyang kuya at tinanong kung bakit kaaga-aga pa ay sobrang ingay na nito. Ngunit nagulat siya nang makita si Hayon na nakabalot sa kumot at nangingilig sa takot. Napagtanto ni Ayun na namatay siya sa panaginip. Ikinuwento ni Hayon na isa-isang tinanggal ng mga goblins ang kanyang mga kuko at isa-isa ring dinurog ang kanyang mga daliri sa kamay at paa. Nagpatuloy pa siya sa pagkwento, ngunit ininterrupt na siya ni Ayun at pinatigil. Sinabi niya na namatay rin siya sa panaginip ngunit hindi kasing lubha ng kanyang naranasan. Tinanong ni Ayun kung gusto ba niyang pumunta sa ospital. Nagtataka naman si Hayon kung bakit. Sinabi ni Ayun na marami nang nagpapatingin sa mga psikiatriko dahil sa mga naranasang trauma sa nakaraang 2 araw. Mababa sa online ang mga experiences ng mga tao kagaya ng nangyari sa kanya. Sinabi ni Hayon na hindi naman siya ganoon kalala at wala rin silang pera kaya huwag na lang. Nalaman ni Ayun na kapag namatay na sila sa panaginip ay hindi na sila babalik sa tutorial dahil ang mga tao na namatay sa stage 1 ay hindi na nanaginip ng tungkol sa stage 2. Nakahinga ng maluwag si Hayon nang marinig ang kanyang sinabi. Inisip niya na mamayang gabi ay makakatulog na rin siya ng payapa. Kalaunan ay sumapit na ang gabi at natulog na si Hayon. Welcome sa tutorial, Kang Hayon. Nagkaroon ng error kaya papasok na siya agad sa second stage. Nagulat siya nang makita ang system message at nanggigil dahil bumalik na naman siya sa stage 2. Hindi siya makapaniwala na na-resurrect siya sa loob ng panaginip. Sinabi ng system na dahil nasa loob pa siya ng tutorial, ay hindi siya makakatanggap ng penalty. Makikita na nagtago na lang siya sa loob ng kuweba. Ilang oras na siyang patulog-tulog ngunit wala pa rin nangyayari. Inakala niya na kapag nagpalipas siya ng oras ay kalaunan ay magigising rin siya sa panaginip na ito. Ngunit gustuhin man niyang mamatay na lang, ay alam niyang babalik lang siya dito makaraan ang 24 oras. Kaya napagtanto ni Hayon na kailangan na niyang kumilos dahil magpapaulit-ulit lang ito. Pumunta na siya sa entrance at lumapit sa mga sandata. Kahapon ang kanyang pinili ay mace dahil naisip niya na madali lang itong gamitin. Ngunit dahil takot na siyang makipaglaban ng malapitan ay pinili niya ang crossbow at kumpara sa espada ay mas maganda rin kung may dala siyang spear. Kaya itong dalawa ang kanyang kinuha at sinabi na makikita nila ngayon ang kanyang husay. Unang inasinta ni Hayon ang malaking goblin dahil ito ang nagbigay sa kanya ng malaking problema. Ngunit dumaplis lang ang kanyang tira, kaya natigilan siya nang makitang nakatingin sa kanya ng masama ang malaking goblin. Napagtanto niya ngayon na masyado siyang naging kampante, na gamitin sa laban ang isang sandata na hindi pa niya nagamit kahit kailan. Makikitang sumusugod na sa kanya ang 2 goblin, kaya kinuha niya ang spear at sumugod na rin sa mga kalaban. Tinira niya ang maliit na goblin upang mabawasan agad ng isa ang kanyang problema. Natuwa siya nang nagtagumpay ang kanyang plano. Ngunit nasa kalapit lang niya ang malaking goblin. Kinabahan siya ngayon dahil hindi niya mabunot ang spear na nakatusok sa unang goblin. Wala na siyang oras dahil nakita niyang parating na ang tira ng malaking goblin. Napatay ulit siya nito at nagising siya na hinahabol ang kanyang hininga. Kahit ganito ang nangyari ay makikitang natuwa si Hayon. Masaya siya dahil agad siyang namatay at hindi na nakaranas ng torture. Kinabukasan ay na-resurrect na naman siya sa tutorial. Makikita na bad trip na siya sa system. Sinabi niya na ngayon naman ay sword at shield ang kanyang gagamitin. Dahil pinaghandaan na niya ang panaginip at inubos ang buong maghapon sa pag-aaral ng espada. Kaya nakipagharapan siya ngayon sa 2 goblin. Kumpiyansa siya na mananalo dahil marami rin ang mga videos na kanyang pinag-aralan. Ngunit namatay na naman siya dahil pinagtulungan siya ng 2 goblin. Sinabi ni Hayon na magbabayad sila sa kanya. Nabahala si Ayon dahil narinig niyang sumigaw na naman ng malakas ang kanyang kuya. Ngunit mas nabahala pa siya nang makita na nagsasalita ito ng mag-isa at tumatawa. Kagaya ng dati ay nag-welcome na naman sa kanya ang system. Ngunit sawang-sawa na si Hayon na marinig ito kaya minumura na niya ito. Makikita ngayon na nagsasanay si Hayon at paulit-ulit na pinapraktis ang pag-swing ng espada. Sa totoo lang ay wala siyang planong gawin ito lang kasi ang nakasulat na hint sa kanyang status window. Kalaunan ay sinabi ng system na tumaas ang kanyang stamina ng 1 dahil sa kanyang effort na i-push ang kanyang limit. Bumaliktad sa pagod si Hayon at tinanong kung kailangan ba talaga niyang iswing ang espada ng 8 oras para lang mag-level up. Makikita sa kanyang status window na mayroon siyang isang additional stat na hindi pa nagagamit. Naalala niya na maaring nakuha niya ito nang maklear niya ang stage 1 ng tutorial, ngunit bumalik siya agad sa realidad kaya hindi na niya ito napansin. Sinabi ni Hayon na ilalagay niya ito sa strength at sumugod na sa 2 goblin. Inakala niyang magkakaroon ito ng malaking dagdag sa kanyang lakas, ngunit dahil pagod na pagod siya sa 8 oras na training, ay hindi man lang niya napatay ang kahit isa sa 2 at sa halip ay siya pa ang mabilis nilang napatay. Kinabukasan ay na-resurrect ulit siya sa loob ng tutorial.
Tumaas uli ang kanyang istamina dahil sa pag-swing ng espada. Kasunod nito ay nag-exercise naman siya ng 10 oras at tumaas ang kanyang strength. Dahil dito naging madali na sa kanya ang makipaglaban sa dalawang goblin. Ngunit kulang pa rin ang kanyang lakas at combat abilities upang harapin ang kasunod na grupo ng mga goblins. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang routine at kada pasok sa tutorial ay nagsasanay muna. Hindi siya tumigil sa pag-swing ng espada hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa kanyang pagsusumikap ay nadagdagan na naman ang kanyang stats. Makikitang halos maligo na sa pawis si Hayon. Kalaunan ay sumigaw ito at napahiga sa pagod. Nabitawan niya ang espada at makikitang hinahabol ang kanyang hininga. Nagulat si Hayon nang makita ang system message. Sinabi nito na nakakuha siya ng basic swordsmanship at ito ay ang lowest rank. Tinutulungan ng skill na ito na iayos ang kanyang postura at itinatama ang puwersa ng kanyang swing upang mas maging epektibo ang kanyang mga strikes. Ang skill na ito ay gamit ng mga lokal na basagulero, ngunit mas mabuti na rin kaysa sa wala. Tuwang-tuwa naman si Hayon na kahit papaano ay nagkaroon ng resulta ang kanyang pagsisikap. Kaya sinabi niya sa mga goblins na humanda na sila dahil ngayon na ang kanyang pagbawi. Sa loob ng stage 2 ay may 5 goblins. Ang 2 sa kanila ay nasa harapan at ang 3 naman ay nasa gubat sa likod ng fortress. Sa ngayon ay saglit na lang sa kanya ang 2 goblin sa harap. Inaambush niya ang isa sa kanila gamit ang crossbow upang isa na lang ang makalaban gamit ang kanyang espada. Ang problema niya ngayon ay ang kasunod na grupo. Nagagawa na niyang makipagsabayan sa 2, ngunit sa pangatlo ay nahihirapan na siya. Makikita na naglalaban na sila nito at nagpapalitan ng tira. Bumuelo ang pangatlong goblin at tumira, ngunit sinalag lang ito ni Hayon. Nagulat si Hayon dahil kahit papaano ay naantisipa na niya ang mga tira nito. Sinabi ni Hayon na kusang gumagalaw ang kanyang katawan bago pa niya maisip. Ramdam niya na parabang nag-improve bigla ang kanyang reflexes. Ito na siguro ang epekto ng nakuha niyang skill na basic swordsmanship. Sumugod na si Hayon ngunit nakailag ang goblin. Naiinis siya dahil hindi niya ito napuruhan. Pagod na kasi siya at wala na ring lakas dahil sa 4 na goblin na una niyang nakalaban. Tumira ng counter-attack ang goblin. Nasalag ulit ito ni Hayon, ngunit tumalbog ang kanyang espada sa malayo. Umatake pabalik ang goblin, ngunit nag-alamatrix si Hayon at nakaiwas. Nagulat ang goblin sa kanyang ginawa. Sinabi ni Hayon na sadista ang goblin na ito dahil hindi agad nito pinapatay ang kanyang mga biktima at pinapagod muna upang sa dulo ay kanyang mapaglaruan at matorture. Sinabi ni Hayon na bistado na niya ang kanyang galawan sabay sipa sa lupa. Bahagyang hindi nakakita ang goblin. Pumulot ng bato si Hayon, kumuha ng puwersa at tinira ang binti ng monster. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Hindi pa rin siya makakita kaya nagwasiwas lang ito ng kanyang palakol sa paligid. Pinilit nitong imulat ang kanyang mata ngunit ang kanyang nakita ay si Hayon na pasugod na sa kanya. Sa gulat nito ay hindi na siya nakapag-react. Tinamaan siya ni Hayon sa mukha at bumagsak. Napuruhan pala siya ni Hayon kaya napatay niya ang ika-5 goblin. Binati siya ng system at sinabi na na-clear na niya ang stage 2. Binigyan siya nito ng 5 additional stats at maaari pa siyang pumili ng gusto niyang sandata bilang bonus reward. Tuwang-tuwa si Hayon dahil na-clear na niya ang stage 2 ng tutorial at na-unlock pa niya ang basic shield at basic crossbow skill. Napasigaw siya ng malakas at makikita na nag-level up pa siya ng 2 beses. Sinabi niya na sa wakas ay nakaganti rin siya sa mga goblin ito. Lumipat ang eksena sa tunay na mundo. Kumakanta-kanta si Hayon ngayon habang nagluluto ng agahan. Tinikman niya ang kanyang luto, ngunit nasamid siya dahil nagulat siya sa sigaw ni Ayon. Sinabi ni Ayon na may notification ang system at sinasabi nito na complete na ang Earth's tutorial at magagamit na nila ang system kahit sa labas ng panaginip. Nagtataka silang dalawa kung anong ibig sabihin nito. Nakarinig sila ng malakas na ingay sa labas ng sabihin ng system na activated na ang dungeon kaya tumakbo sila upang tingnan ito. Nagulat si Hayon nang makita ang malaking pinto sa gitna ng kalsada. Tinanong ni Ayon kung ito na ba ang dungeon. Sinabi ng system na ang dungeon ay magagamit lang ng mga awakeners. Makikita na lumabas din ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Kailangan nilang matapos ang dungeon sa loob ng itinakdang oras at ipinakita ang natitirang oras bago makumpleto ang koneksyon sa Haken Dimension. Nang lumabas ang mga dungeon ay nagkaroon na naman ng panik at kaguluhan sa mundo. Nagpasya silang magkapatid na huwag na munang lumabas kung hindi kinakailangan at nangalap na lang ng mga impormasyon online. Sinabi ni Hayon na mukhang hindi pa tapos ang tutorial. Dahil ang mga kabataan na nag-18th birthday ay nagkaroon din ng panaginip. Ibig sabihin pala nito, ang mga papasok sa edad na 18 ay papasok rin sa tutorial hanggat hindi pa natatapos ang countdown.
Sinabi ni Ayun na tinatawag ngayon ng mga Awakeners ang mga nakatapos sa tutorial at marami ang nananawagan sa kanila na i-clear na agad ang dungeons. Nabasa naman ni Hayon na pinag-uusapan ng mga tao ang status window. Kaya nakigaya na rin siya at excited na tinawag ang kanyang status window. Ngunit walang nangyari dahil hindi pa naman natatapos ang kanyang tutorial dahil sa kanyang resurrection kaya hindi pa niya ito magagamit. Naalala niya na nabanggit ng system na may 8 stage ang tutorial, kaya tinanong niya si Ayun kung may nakita ba itong impormasyon tungkol sa pangatlong stage. Sinabi ni Ayun na wala pa, at kahit ang mga impormasyon sa pangalawang stage ay bihira lang. Iniisip ni Hayon kung babalik ba siya sa tutorial para sa stage 3. Ngunit alam naman niya na wala siyang magagawa, kaya anuman ang mangyari ay haharapin na lang niya ito. Isa pa ay mas malakas na siya ngayon kahit papaano. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod na mangyayari, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.